Naway mapuspos nawa kayo ng pagpapalat kapayapaan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Peter 1 verse 7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay or pure gold. Okay, alam nating lahat na ang ginto ay isang mahalagang bagay o kayamanan at halos lahat ng tao ay naghahangad na magkaroon nito. Kaya nga ang ginto ay ikinukumpara sa pananampalataya, ngunit ang ating pananampalataya ay masigit kaysa ginto o kayamanan ayon sa kasulatan. Sinabi ni St. Peter na ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa apoy or pagsubok upang malaman kung talagang tapat or karapat-dapat. Ang ating pananampalataya ay higit kaysa ginto. Ang ginto ay isang kayamanang nasisira, nauubos o kaya nawawala sa mahabang panahon. Ngunit ang bunga ng ating pananampalataya ay buhay na walang hanggan ayon sa kasulatan. Ang buhay na walang hanggan ay ang tunay nating kayamanan. Ang ating pananampalataya ay sinusubok ng Diyos o pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang totoo or tapat. Ngunit ang mga pagsubok na iyan ay sa loob lamang ng maikling panahon ayon sa kasulatan. Temporary lamang. Ibig sabihin, hindi tayo sinusubok ng Diyos sa buong buhay natin. Kaya't matitiis natin ang mga pagsubok sapagkat ito'y sa loob lamang ng maikling panahon. At kapag tayo nananalig, bibigyan tayo ng Diyos ng iba yung lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At kapag tayo nagdaranas ng pagsubok, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ang apoy ay nakapapaso at masakit. Gayon din ang mga pagsubok, masakit. Talagang nasasaktan tayo, ngunit hindi ito para sirain tayo ng Diyos, kundi ito'y paraan ng pagsubok sa atin ng Diyos, ng ating pananampalataya. Ang pagsubok ay paraan ng pagtutuwid o pagdisiplina sa atin ng Diyos, tulad ng sinasabi sa Hebrews chapter 12, na anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghihinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. So tiisin natin ang lahat bilang pagtutuwid sa atin ng isang ama, sapagkat ito'y pagpapakilala na inaari tayo ng Diyos na mga anak niya. Kaya't sundin natin palagi ang mga utos ng Diyos kahit nagdaranas tayo ng pagsubok, sundin pa rin natin ang kalooban ng Diyos. Sinasabi sa Job 23 verse 10 to 13 na ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang kahit nasubukin niya ako'y parang gintong lantay pagkat tinaluntun ko ang mga tuntunin niya at sa ibang landas hindi ako bumaling. At ako'y hindi lumalabag sa kautusan ng Diyos at ang kanyang kalooban ang aking sinusunod. Kaya't lalong pinagpala si Job pagkatapos subukin sapagkat nanatili siyang tapat sa pananampalataya. So mahalaga na sinusunod natin palagi ang mga utos ng Diyos upang kung tayo'y subukin ay hindi tayo dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo hindi tayo maibubuwal ng mabibigat na pagsubok sapagkat sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27 na ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. So manalig tayo sa Panginoon at sundin lagi ang kanyang mga utos at aral na nasa Biblia. Alam ng Panginoon at nauunawaan ng Panginoon ang mga pagsubok na dinaranas natin sapagkat ang Panginoon may nagdanas ng pagsubok ngunit hindi siya nagkasala ayon sa kasulatan. Gayon din naman, malalagpasan natin ang mga pagsubok na iyan na hindi tayo nagkakasala at hindi tayo naibubuwal sapagkat ang ating pananampalataya ay na kay Jesus Christ.
Okay, sa panahon ngayon, ang daming mga pagsubok na nangyayari sa mundo, kaya't magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at huwag tayong susuko. Kung ano man ang tinitiis natin, magalak tayo dahil ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. Nagiging matatag ang ating pananampalataya pagkatapos ng pagsubok at ang bunga ng matatag na pananampalataya ay pag-asa. Ang pag-asang ito na sinasabi sa Biblia ay ang muling pagkabuhay. Umaasa tayong muli tayong bubuhayin sa huling araw sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang ating buhay na pag-asa or matibay nating pag-asa. Ito ang anchor ng ating buhay upang huwag tayong matangay ng sanlibutan. Dahil sa ating pananampalataya, umaasa tayong kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ito'y ang buhay na walang hanggan. Ang kayamanang iyay naghihintay sa atin doon sa langit ayon sa kasulatan. At sapagkat tayo sumampalataya, iingatan tayo ng Diyos samantalang hinihintay natin ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon or sa huling araw. Ngunit magdaranas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ngunit pagkatapos, tayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan ng Diyos sa araw na mahayag si Jesus Christ.